araw pong ito, nawa Panginoon Lord God ay bigyan niyo kami ng tulungan, maging bukas ang aming mga puso't isipan sa mga naisip mo na ipaliwanag at ipapahiwatig sa mga oras mo. Ama, salamat po sa Panginoon Jesus. Amen and amen. And so sa mga oras po ito is open our Bible in Romans chapter 8 verse 1 to 4. Dito po masasimula ang ating kapahayagan ng salita ng Panginoon. Sa aklat po ng mga Roma, talatang 8 at versikulo hanggang 1 hanggang 4. Say amen if you are there. Ayan. Sino na po ang nakabasa ng buong aklat ng Roma sa Biblia? Kapatid, yan po ay just 16 chapters, kung di pa kakamali. 16 chapters lang po yan. You can read that in just one day. Ang kanyang basahin po sa loob ng isang araw. 16 chapters of Romans. The book of Romans is very rich in teaching about humanity, about sin, about God, about judgment, and about redemption. Kaya pag nabasa niyo po yan at naunawaan niyo ang aklat niya sa ating buhay, mga kapatid, magkakaroon tayo ng mas malalim at mas maliwanag na buhay pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Na hindi lang tayo tinawag ng Diyos, hindi lang tayo pinayayahan ng Panginoon, kundi tayo po ay Kanyang pinakawalan o tayo po ay Kanya pong hinamo upang maging malaya sa ating mga buhay laban sa anumang gawa ng kasalanan, gawa ng kaaway, at even yung tatawag trap of this world. Okay, Romans chapter 8. Simula po tayo sa verse 1. Mabasahin ko po sa New Living Translation. Yan, sabi dito, therefore, there is now no condemnation, yan, for those who are in Christ Jesus. Sa Tagalog, wala na pong paghahatol. Okay? Ang sino man na kay Kristo. Yan po yung pahayag. Pahayag ng salita ng Panginoon sa mga Apostol. Ano ba itong no condemnation ito? Verse said, because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life set me free from the law of sin and death. Okay, sinasabi yun ng Biblia ngayon na meron palang batas. No? Na hindi lang yung batas na tayo ay dapat sumunod sa batas trapiko, di ba? Batas ng anumang ginawa ng taong masakatauhan, pero mayroon palang batas, okay? Ng tinatawag na batas ng kasalanan at batas ng kamatayan. Verse said, for what the law was powerless to do that was weakened by the sinful nature. God did by sending His own Son in the likeness of sinful men to be a sin offering. And so He condemned sin in sinful human. Verse 4, in order that the righteous requirements of the law might be fully met in us who do not live according to the sinful nature, but according to the Spirit. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Ito po mga kapatid ay kung ating titignan at iisa-isahin itong mga salaysay ng salita ng Panginoon, magbibigay sa atin ito ng direktang pagkakaunawa na ang buhay pala natin mga kapatid is governed by the so-called law. Okay? Or batas. Okay? Ano ba yung mga batas na tayo po ay nakabilang? Okay? Meron tatawag na the law of gravity. Okay? Pag sinabi mong law of gravity, hindi ka pwedeng manatili sa taas. Tama? 1
you go up into the building at tumalon ka, hindi ka pwedeng malaglag pataas. Di ba? Malaglag ka pababa. Why? Because there is a law of gravity. Hindi pwede. Batas yan eh. Law of gravity yan. Kahit na anong gawin mo, gusto mo lumipad. Hindi kayong mga ibon na nakakalipad eh. Di ba? Hindi nila kaya ang law of gravity. Bumaba rin sila, dumadapo pa rin sila. Unless na ikaw ay pupunta na sa tinatawag na outer space na hindi ka na nakaabot ng gravity of the earth. Pwede ka rin, kaso nga lang, once nakalabas na roon, ikaw ay hahatakin na kung saan ka mapunta. Eh? But that's the reality, there is a law. Ibig sabihin, hindi mo ito basta-basta masasalungat. So, sinasabi ngayon ng ating binasa, may tinatawag na the law of the spirit of life, the law of sin and death. Yan po yung reality. Yan yung katotohanan sa buhay ng isang tao. May batas sa kasalanan at may batas din ng kamatayan. At itong dalawang batas na ito na sinasabi ng Biblia, walang kakayahan ang tao para ito ay sumpuin. Amen po ba? Kaya po, marami nang nag-try na mabuhay ng mahabang panahon. Pero bandang huli, namatay pa rin sila. Kasi nga, batas na yan ng kamatayan eh. Pisikal na kamatayan. At sa Biblia mga kapatid, may dalawang kamatayan na sinasabi ang Biblia. Ang pisikal na kamatayan at ang pangalawang kamatayan yung tatawag na, I think in the Revelations chapter 20, verse 8, kung tama po yung quotation ko, kindly check that. No, yung sinasabi nilang death. Kasi baka ang iba, ang alam lang is yung kamatayan pisikal. No po. Ang Biblia ay meron pang sinasabing isang uri ng kamatayan na dapat aralin at dapat malaman ng bawat isa po sa atin. In Revelation 21, verse 8, ayan, anong kamatayan to? Sinasabi dito that but the cowardly and unbelieving, ayan, and the vile, the murderers, the sexual immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake burning sulfur, the second death. Yan po ang hatol ng Biblia, mga kapatid. Kaya kung nai-enjoy natin ang mga bagay na ito, tandaan natin, may hangganan ang bagay ito. At ang kabayan nito ay ikalawang kamatayan. That's how the Bible now telling us. So ano po yung pinapahayag ng salita ng Panginoon sa mga oras po ito? Of course, Paul is talking about our freedom in Christ. Na ang mga lahat ng mga nagsitanggap sa Panginoon, nanalig kay Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang buhay, ay meron silang naging kalayaan ng buhay through Christ na hindi kayang palayain ng tao ang kanyang sarili. You know what ang mahirap sa deception? The word deception. Ang mahirap doon, ang isang taong deceive pala ay pinaglalaban niya na tama siya. Kasi bakit? Na-deceive na siya eh. That's the problem of deception. And sabi nga, the root of deception is ignorance. Kaya kung anak ka ng Diyos at hindi mo alam ang salita ng Panginoon, baka mamaya, hindi mo alam, mali na pala yung nilalakaran mong pananampalataya, na akala mo tama. At mga kapatid, ang condemnation niyan ay kamatayan. Kamatayan, hindi lang physical, kundi kamatayan spiritual. Kung ikaw ay isang Kristiyano, seryoso ka dapat sa bagay na ito. Amen. You should be serious in this matter. Kasi bakit kapahayagan ito ng Biblia? Ito ko sa aming pong pag-aaral sa aming discipleship training program, we are now in the hermeneutics. Ayan, sa mga nakaaring mo ng hermeneutics, may dalawang bagay po akong nilinaw sa kanila. Ano ang pagkakaiba ng revelation at illumination? Kasi dito doon po, tinuturo natin ang tamang perspektibo kung paano basahin ang Biblia.
Kasi akala kasi natin papabibigyo na sila, meron na silang application sa Bible, nag-appear yung mga, minsan yung mga verses doon, mga quotation, at nabasa nila, yun na raw yung kanilang salita ng Panginoon. In fact, sa aking pag-aaral, nalaman namin na hindi pala gano'n. Kasi kailangan may tama ka muna pag-iisip regarding sa Bible. Kasi una, ang Bible, may dalawang bagay kailangan natin maintindihan. The revelation and the illumination. Ano po yung dalawang bagay na yan? Let me give you a brief explanation for that discussion. So, yung revelation, ang ibig sabihin niyan is God revealed Himself. Paano mo nalaman may Diyos? Sige nga, ano mo kayo? How do you know that there is God? Paano mo nalaman may Diyos? Kasi may nagsasabi, walang Diyos eh. So how do you know that there is God? Kasi nga ang Diyos ay naghayag ng kanyang sarili, di ba? He revealed Himself. Okay? Mula doon sa hindi mo maintindihan, God revealed Himself, kaya nagkaroon ng revelation. At ang revelation ng Panginoon ay dalawa. He revealed Himself to the creation at He revealed Himself in the special revelation. Ano yun? He revealed Himself in the creation. When you look to the creation, makikita mo, mayroong Diyos, hindi pwedeng wala. Kasi bakit? Sino lumikha ng mga puno? Sino lumikha ng mga bituin? Sino yan? Alam naman, nanggaling niya sa tawag na the Big Bang Theory na isang malaking kabisabo at everything will be created a million years ago. Para ang hirap patunayan, di ba? Ang hirap patunayan. Kasi sabi mo nga, kung totoo na ang tao ay nagmula sa unggoy million years ago, isa lang punong-puno ng unggoy ang buong mundo. Ano ba yun? Million years ago. Hindi talaga proof yun eh. Kung ang tao naman ay nagsimula sa tinatawag na amoeba bacteria, eh di sana million years ago, di sana ang mundo ay punong-puno ng tao. Kasi million years ago. Pero wala naman eh. Kinumpute niya na isang scientist. Kung totoo na ang tao ay nagsimula sa ganung bagay, kinumpute niya yearly kung gaano dumadami population. Sabi niya, kung umabot tayo, this article nabasa ko siya, I think last year, at the article written in 2015, sabi niya, kung hanggang ngayon at nabuhay ang mga tao noong pa, hindi puno-puno na ang mundo ng tao. Diba? Nagsisiksikan na tayo kung million years ago. So the Bible, so God revealed Himself in the creation. Kaya pag tinignan mo ang creation, the immediate understanding of God is the Creator. Tama? God is the great architect. And you know what? May pa isang bagay na nilibig ang Panginoon na kanya sa'yo. That is the special revelation in which the Bible. The Bible is the special revelation of God to humankind. Ang tanong pa, binabasa mo ba? Inaaral mo ba? Yun ang malaking katanungan ngayon. How do we, ilang tayo guys nag-spend ng time to read the Bible? Yun ang malaking tanungan ngayon. Kaya huwag tayong magtakabisa po ang pwedeng kung ang ating buhay Kristyanismo ay mapuna. Malaki. Parang hindi ka nakakaalis sa mga sitwasyon mo. Parang hindi ka nababago ng buhay mo. Bakit yung problema? So, revelation, God revealed Himself to the Scriptures. Okay. So, nilibig ng Panginoon, ibig sabihin, wala namang tago. Amen ba? Ngayon, ano naman yung illumination? Yung illumination, kailangan mo lang intindihin kung ano yung inihayag ng Diyos. Illumination means is giving an understanding to what God is revealed. Amen ba? Nintindihan mo man eh. Inihayag ng Panginoon eh. Ano kailangan mo gawin? Intindihin na lang. Kaya nga, ang Diyos gumawa ng utak, di ba? Gumawa ng mata, gumawa ng tenga. Wala naman siguro ano dito, bulag. Kung bulag ka naman, eh meron nga yung tawag doon, yung kinakapalang, di ba? Nakapagbasa nga sila eh. Oh. So, ibig sabihin mga kapatid, bilang anak ng Diyos, nasa sa atin kung paano mo talaga
sala kasi ng buhay pananampalataya. Kasi ba? God revealed everything sa atin na para sa ating ikabubuti, sa ating ikakapayapa, ikakayaman, no? Ikakagamit, alam mo yon? Ikaka-maximize ang buhay mo sa mundo ito. Nandito na lahat sa kanyang salita. Ano yung obligasyon mo? Kailangan mo na lang intindihin. Diba? Paano mo maintindihan kung hindi binabasa? Paano mo maintindihan kung yung umaasa na lang doon sa mga may lumabas sa cellphone ko na versa. Hindi ganon. Kailangan basahin mo yung buong salita niya. Ayun po lang dito ng ating discipleship training program. So dito, si Apostle Paul, kung ating babasahin ang kanyang salita sa verse 8, sa chapter 8, the word therefore, mahalaga mga kapatid, itibigyan din ng pansin. Kasi nga, ang author, pag nabasa natin, sa Tagalog ba sa makatwid ba yan? Ano ba ang Tagalog? Sa makatwid? Kasi, pag sinabi ng author na therefore, ibig sabihin, he gave a conclusion, isang hamon, gayon pa man. Baga, meron siyang argument prior to this na kailangan maintindihan para maunawaan mo. Bakit sinabi ng Apostle, therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ. So ano ba yung pinag-uusapan in chapter 7? Pinag-uusapan ng chapter 7, number 1, about sa buhay ng pag-aasawa. So ano po yung relation nito? Yung buhay pag-aasawa, once you are in marriage, you are bound by law. Tama? Kaya sabi nga ng Apostle Paul, pag isang babae na may asawa at nag-asawa uli siya ngayon ay kakasuhan ng, sabi niya, adulteress. Kasi bakit? May law. That woman is already governed by the law. Pero pag yung babae, namatay yung kanyang asawa at nag-asawa uli, hindi na siya hakula. Kasi bakit? Wala na siya sa law of being husband and wife or marriage. And sa mga sumusunod discussion, sabi ni Apostle Paul, do not covet. Okay, another law na naman. Nung sinabi ni Apostle Paul, do not covet, is ibig sabihin, he is referring to the law of Moses. And again, bandang huli, sinabi ni Apostle Pablo in verse 21, sabi niya ngayon, so I find the law at work. Sabi naman niya, when I want to do good, evil is right with me. For in my inner being, I delight in God's law, but I see another law work in me, in the members of my body, waging war against the law of my mind, and making me a prisoner of the law of sin that works within my members. So ano naman yung sinasabi na ni Apostle Paul dito? It is the law of sins. Napansin ko, may batas sa mundo ito, sa pag-aasawa, may batas. So may batas si Moises. Pero napansin ko rin, may isa pang batas na mas matindi. Ito yung batas ng kasalanan sa sarili ko. Totoo naman, di ba? Kung tatanungin ko po kayo, di ba lahat naman tayo gusto nating mahalin ng Panginoon? And no one can argue that. But in reality, hindi natin nagagawa. Tama ba? Gusto naman natin lahat lumago tayo sa pananampalataya. Magbago ang buhay natin, di ba? Maging maayos tayong isang tao. Di ba lahat naman yan ang isip natin? Pero bakit hindi nagagawa yan? Kasi nga sabi niya, Apostle Paul mismo, meron pang isang law na nag-work sa akin. At itong law na ito, ay wala akong makayahan. Kaya sabi niya, what a wretched man I am. Nakikita na po sa Pablo, itong mga bagay ito, nung siya ay patuloy na nakaunawa ng buhay kaligtasan niya kay Kristo. Ito pala yung nangyayari sa isang tao. Ito pala yung nag-govern sa isang tao. Akala ng tao, malaya na siya sa mundo ito. Akala ng tao, pag meron siyang trabaho, maganda na yung kanyang buhay, malaya na siya. Hindi. There is another spectrum of life na kung nakita mo, isa ka palang bilanggo ng bagay niya. Bilanggo pala tayo ng kasalanan. In Romans chapter 3, verse
Ito siya. Ano sabi doon? For all have sinned and fall short for the glory of God. In Romans chapter 6 verse 2 said, for the wages of sin is death. You see how Apostle Paul giving the revelation from the Lord kung ano yung katayuan ng isang tao. Kaya nga, mga kapatid, sinabi niya doon sa verse 24 ng 7, what a wretched man I am. Who will rescue me from this body of death? Because my body now is full of sin. Ang katawan ko ngayon ay pinaghaharian siya ng kasalanan. Ang tanong ko, sino ngayon ang pwedeng magligtas sa akin? Sino ngayon pwedeng magligtas sa iyo at sa akin ngayon? Sino? Dahil ang katotohanan, ang buhay natin sa mundong ito ay may hangganan. Ayun, namatay. May hangganan talaga eh. Di ba? Timing, no? Yung walang hangganan sa matay. So mga kapatid, ano po yung sinasabi sa atin ng salita ng Panginoon dito? And verse 25-27, sabi niya ganyan. Ito maganda. Paul is now find a savior, a rescuer sa buhay niya. Sinabi niya ngayon, sino makapagliligtas sa akin? Yung emperor ng Roma, yung kayamanan na meron ako, yung katalino na meron ako, yung naabot ko, walang makapagliligtas. But I found a man that saved me from this body of sin and death, who governs my life from the birth until my death. Meron akong nakita. Ang sabi niya ron, verse 25 said, thanks to be God through Christ Jesus. Hallelujah. Kaya sinabi sa verse 8 then, that therefore, sabi niya ngayon, there is now no condemnation for those who are in Christ. So ano po yung ating maliwanag na pinag-uusapan ngayon? Kapatid, ang katotohanan is tayo ay pinalaya ng Panginoon. Amen? That's testimony of the Bible. Pinalaya tayo. If you are now in our Lord Jesus Christ, and you are living now in Christ, the Bible tells us, pinalaya tayo ng Panginoon. So, meron po akong papanood po sa atin na isang video. And play mo na ni Brother Ace. Meron pa siyang sound, Brother Ace. Tingnan natin. Countdown. Yung pinakuna. Countdown. I was someone before you locked me away. And many people say it was love, not enough. Now I don't know how to get mercy again. Okay, ano sabi doon prior sa tayong na you are now free? Sabi ng Diyos sa kanya, malaya ka na. Ano sabi ng matanda? Malaya na ako. Hindi ko na alam paano buhay bilang isang tao. Madali maraming mga video clip na gusto pala sa inyo na talagang mga matanda na tapos pinalaya. Tapos sabi niyo, what? I am free now? You know what? Sabi niya isang matanda na pinalaya na doon. The first thing that I will do is bisitahin ko yung mga pamilya ko na namatay na. So ito yung kalayaan na nakamtan ng mga taong ito. Dahil may ginawa sila para kamali. Pero mga kapatid, sa Diyos, hindi yung kalayaan na pinigay sa atin ng Panginoon. Hallelujah! Isang kalayaan na kung saan tayo mismo ay pinagpala ng Panginoon. At ito pa yung gusto kong ibahagi sa mga ito is about we are set free by Christ. But tayo ba this? Isa pa.
Sabi doon is how freedom in Christ transform our identity, ability, and life. Before, we are in the prison of sin, the prison of death, and the consequence of that is totally separated from the Lord. At walang sino mang pwede magpalaya sa atin sa dalawang bagay na yan. Tanging ang Panginoon lang ang pwedeng magpalaya sa atin. Now, what is now our freedom? Since Christ freed us from those laws that is working inside of us and in this world. So the three freedom, how in Christ transform our identity and ability. Tatlo bagay mga pag-usapan natin. And I will do my best to make this quick. Okay? So number one, freedom. To transform our identity, ability, and life. In Christ is we have an empowered identity in Christ. Nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, isa sa mga immediate na freedom na nabago sa atin. Maybe hindi mo ito naramdaman, maybe hindi mo nakikita ito, but you know what? There is an identity that's changed already to those who are believe in our Lord Jesus Christ. Ano sabi lang? Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. It means our status are changed. Binago na tayo na yung ating status already changed. Through Christ Jesus, we are no longer subject in under judgment of God. Amen ba? Before, the condemnation of God is in us because the sin and death is working in our body. Kaya yung mga tao na yung mga bata, di ba? Di mo turuan mo sinungaling yan. Pero lalaki yan, matututo mo sinungaling. Saan ang galing yun? Even yung isang taong lumaki sa isang sabihan ng pinaka mabuting pamilya, nagagawa na rin ng sinungaling. So saan ang galing yung word na sinungaling? Saan yung natutunan yun? Natural. Di ba? Natural sa isang tao na gumawa ng kasalanan. That's the reality. Kasi nga, there is a law inside of us. There is the law of sin that is working in us. At yung kasalanan yan, wala siyang ibang ituturo sa atin kung hindi salungatin ang kalooban ng Diyos. But when we receive Christ as our Lord and Savior, the immediate na gagawin ng Panginoon sa atin, change status. You are now identified in Christ. Before, our identity is in sin, but now our identity now is in Christ. Kaya nga kung kinuha yung Christian, di ba? From the word Christ. From being sinful to being right with God. Hindi kayang gawin ng tao yan na siya'y maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Kahit siya na yung pinakamabuting tao na nabuhay sa mundong ito. Kahit siya yung sabi natin the best na philanthropist na nabuhay sa mundong ito. Sa harapan ng Diyos, hindi siya pwedeng maging banal. You know what the reason? Bakit? Mga kapatid, bakit hindi pwedeng maging banal ang isang tao sa harapan ng Panginoon? What is the reason? Kahit na siya gumawa ng mabuti, bakit hindi pwede maging matuloy sa harapan ng Panginoon ang isang taong gumawa ng mabuti? There's any idea? Masama ba gumawa ng mabuti? Hindi. Even the Bible says that ang paggawa ng mabuti ay masama. Pero hindi yan ang qualification mo para maging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Klaro mo ba? Hello? Are you there? Ang tanong nga, bakit nga hindi pwede?
Ha? Romans 3:23. For all have sinned and fall short in the glory of God. Ito pa. Isaiah chapter 64 verse 6. Please take note. Itong verse na ito. I-record mo. At balik-balikan mo right after the message. Ano sabi doon? For all have become like one who is unclean. Isaiah chapter 64 verse 6. Mas maganda basahin ko sa New Living Translation. Sabi dito ng New Living Translation, we are all infected. Ang ganda ng pagkakataon. Infected and impure with sin. Sino ditong merong puting damit na gustong-gusto, tapos biglang naglaba ka at naihalo mo sa mga bicolor? Nung paglabas mo, parang siya nag-robos, di ba? May itim dito, may green dito. Yung sabihin, wala na, hindi na siya pure white. Ganun po, di ba? At if you try to alisin through sunrocks, maalis naman eh. Ano mangyayari sa damit? Isira. Yun yung parang tao, di ba? Gusto niyang maging mabuti sa harapan ng Panginoon, pero lalo ka lang masisira. Kasi bakit? Infected ka na at impure. When we display our righteous deeds, they are nothing but filthy rags. Sa Tagalog, ang lahat ng ating mga kabutihan ay isa ng maruming basahan sa harapan ng Diyos. Kaya minsan kung kailan pumalaki, tinulungan ko si ganito. Sa harapan ng Diyos, wala ito. Kaya nga, ang unang gagawin ng Panginoon, when you become a follower of our Lord Jesus Christ, a believer of our Jesus, God will give you an empowered identity in Christ. It means change status. We are no longer under judgment. Our identity is already not in sin, but already in Christ, so that we become right with God. So yung ating kabanalan ay hindi nagagaling sa atin, nanggaling na kay Kristo para tayo ay maging maayos sa harapan ng Diyos. Yan ang isang matibay na doktrina ng Kristyanismo, mga kapatid. The other words of empowered is authorized. The other word of empowered is authorized. The word authorized used in a legal term, mostly in judiciary court, to express something legal expression. Halimbawa, sa batas trapiko, meron po dyan mga sinugo ang gobyerno para mag-enforce ng batas trapiko. Sino number one? Yung mga traffic enforcer. Yes, tao rin naman sila, di ba? Tao sila. May mata, may patinig. The same people. Kumakain 3 beses ang araw. Kapalit na. Pero, meron silang authority na wala ka. Tama? Now, once you violate the law of the land, you will be fined or you will be arrested in according sa ginawa mong pagkakamali. And they are authorized to say na pwede ma-impound ang kotse mo or motor mo or anything at magbabayad ka. Sila yung mga authorized. And the Bible said, ang sabi ng Bible, we have the authority to trample snake and scorpion in Christ Jesus. So, mula doon sa makasalanan kang tao, you believe in our Lord Jesus Christ, God give you already empowered identity. And thus, identity has also the authority. Hindi ka lang ginawang anak ng Diyos. Meron ka pang kapangyarihan. Amen ba? Ano sabi doon sa Luke chapter 10 verse 19 and 20? I have given you the authority to trample over snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. Ayun mga batid yung ating mga political leaders sa Pilipinas.
Isa na ako kumanan. Naging mahina lang sila. Tama? Naging mahina lang yung kanilang buhay espiritual. Kaya mas nanguna sila sa kanila ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga makamundong gawain. Kaya nagtawid lang yung gobyerno natin. Di ba? E paano kung maliwanag na iintindihan pala ito na pag ikaw ay nanalig kay Jesus, ang number one na meron ka is empowered identity. That you have the authority to command even the spirit, the body spirit. Kaya pa sa sinabi ni Rodel, di ba? Hindi nagkataon yun. Na bago pumasok, I pray. In the name of Jesus. Yung mga espiritu na dumadapo, di ba? Sa mga kasama kong Koreano, ay mawala, di ba? Hindi nagkataon yun. Pinakita ng Diyos sa kanya na you exercise your authority. And how many times do you exercise that kind of authority? Naalala ko tuloy dyan sa Acts chapter 17, when the son of Sceva tried to cast out demons. Kasi nakita na si Paul na pag nasalitahan, tatakbuhan yung mga espiritu. Lumalabas sa mga taong inaalihan ng espiritu. Ngayon, ginawa nila, kinampi nila, copy-paste. Nandala may isang espiritu na alin ng demonyo, sinabi nila sa pangalan ni Jesus, umalis ka. Ano sabi ng demonyo? Si Paul kilala ko. Si Cristo kilala. Sino kayo? Hindi pwedeng lokohan ng espiritu, ang mga evil spirit. Alam nila talaga kung ikaw ay pinananahanan ka ng espiritu ni Cristo. Kaya hindi pwede ang buhay Kristyanismo natin copy-paste. Ay, nakita ko sa ibang church, natataas sila ng kamay. Kaya this coming Sunday, magtataas din ako ng kamay. Hindi pwede ba? Ay, nakita ko sa ibang church, no? Ganun pala, dapat pala pag nagtataas ka ng kamay, may nagsasalita ka ng parang medyo hindi naiintindihan. Arap na ito, ganun gagawin sa church. Ito pwede. Ang buhay Kristiyano, hindi copy-paste yan, mga kapatid. Buhay yan na nagmumula doon sa identity mo kay Kristo. Noon sa prayer meeting namin kahapon, nabanggit namin yung word ni anchor. The word anchor. Pag-usapan namin. Ang anchor, hindi mo nakikita yan. Pag yung isang malaking barko nakataong yan, there is invisible things na nakahold sa barko para hindi siya magpalaboy-laboy sa gitna ng karagatan, di ba? May invisible force yun. Ang tawag ng anchor. Para umisteady yung barko at hindi siya magpatangan sa alon. So, gano'n ang kalakas yung waves tumama sa barko? Yes! Nakita mo yung barko rin, gumagano'n din siya, pero naka-steady siya, di ba? Hindi siya lumalayo. Kasi bakit? Meron siyang anchor. You know, that is like our identity. Maybe nararamdaman mo yung kahirapan ng buhay. Kapatid. Maybe nararamdaman mo yung mga problema ng buhay ng mundong ito. Tama? Maybe nararamdaman mo rin yung katapusan. No? Nararamdaman mo rin minsan yung pagdududa sa sarili, pagdududa sa Diyos. Maybe nararamdaman mo yan. Parang alon yan eh. Kumbaga, that is the waves of life in this world. Na minsan, tayo ay napapagalaw, naakantig. Pero you know what? If you have the anchor, hindi ka mapapalayo. Magiging firm ka sa buhay mo. Why? Because you have anchored into Christ. Kaya magdang mo may isip mo, teka, anak pala ako ng Diyos. Bakit ako nagkakaganito? Sometimes you need to redeem, you need to stand in the identity na binigay sa atin ng Panginoon. Teka lang, hindi dapat ito ang buhay ko. Lord, help me. Kaya, mga kapatid, kaya maging sa ngayon, naunawa natin, kaya ang maging panalaman natin at kaisipan natin ngayon, ano man yung ating nagagawa, ano man yung meron tayo, ano man yung ating mga sa buhay, at ano pa yung ibibigay ng Panginoon, dapat ang ating pananalitan ay nagagawa ko yan
dahil sa kakayahan at kapangyarihan na ibinigay sa akin ni Kristo. Amen ba? If you do that, it means you are now standing in the empowered identity in Christ. Pero minsan mga kapatid, napapansin ko sa mga social media, minsan may mga taong madaling mag-post at sinabi nila, "Thank you, Lord." Tapos makikita mo yung L, ang liit. Small L. Diba? Doon pa lang makikita mo, hindi nila talaga kilala kung sino yung Diyos nila. Diba? Yung maliit na L. Ibig sabihin, sino yung pinapatukoyan? You know, in the Bible, ang Bible kasi napaka-specific siya pagdating sa mga pangalan ng Panginoon. In fact, sa Bible, in the Ten Commandments, number 1 na sinasabi, huwag yung babanggitin ang pangalan ng Diyos. Don't use the word of God in vain. Kaya even nga ang mga Hudyo, they even hindi nila binabanggit yung YHWH eh. Hindi nila binabanggit yun. Kaya nga sabi nga ng isang scholars, ano ang pangalan ng Diyos? Ang nakakalandam nun is yung high priest. The problem, if ang high priest namatay, hindi na malalaman kung anong pangalan ng Diyos. Kaya when they wrote the word, ang tawag sila doon is tetragrammaton. Hindi na binabanggit yan. Kasi matindi ang kanyang kautusan na huwag nagagamitin ang salita ng Panginoon sa walang kabuluhan. Pero ang mga tao ngayon, magulat lang, ay, Jesus! Ginagawang parang expression. Sabi mo naman ng Bible, there is power in the name of Jesus. Tapos ginawa mo na expression. No. Dapat mga kapatid, simula ngayon, pag magbabanggit ka ng salitang Jesus, dapat siguraduhin mo na mag-glorify ang Diyos. Kasi bakit? Remember, one of our freedom na tinatanggap sa Panginoon is the empowered identity in Christ. The word condemnation ay ito po yung nagre-refer na tayo po ay guilty sa lahat ng ginawang pagkakamali. Kumbaga, the verdict of the Bible for sin is guilty and it will receive penalty. And the Bible tells us in Romans chapter 1, there is no. The word no there na dinugtong, no condemnation, ibig sabihin mga kapatid, it clears all the sin and unrighteousness to those who are in Christ. Kaya sabi nga ng mga theologian, the word justification is parang tutuin na ng Diyos ngayon, hindi niya maiisip, nagkasala ka ba talaga? Yung explanation, ganun po yung explanation ng the word justification. You are justified by your faith through our Lord Jesus. Para pag tingnan pa yun naman, nagkasala ka ba talaga? Ganun po nilinis o inako ng Panginoong Hesus ang kasalanan natin. Wala siyang itinira. Kasi bakit gusto niya magkaroon ka ng empowered identity? Because before, our identity is to do sin. But now, we are now identity in Christ, in which nakapagbibigyan na tayo ng kaluguran sa Panginoon. And even na tayo dumanas sa matitinding pagsubok sa mundong ito, we have now an anchor. We have now an anchor to be happy, to be praised. Kahit na tayo ay nasa gitna ng matinding kabuluhan, nagagawa pa rin magpuri sa Panginoon. Nakakaranas pa rin ng kapayapaan. Nakakaranas pa rin ng kaligayahan. Kasi bakit? Our now anchor is in Christ. Amen po ba? Yan yung isa sa mga benepisyo na tayo ay nagkaroon po ng tinatawag po natin freedom in Christ. Pangalawa mga kapatid is Christ has enabled us to work in the Spirit. Ito yung ikalawa. In Romans chapter 8 verse 3, sinasabi dito, for what the law was powerless to do in, that is weakened by the sinful nature, God did, sending His own Son in the likeness of sinful man to be a sin offering.
And so he condemned sin in the sinful man. Anong ibig sabihin mga kapatid? What man cannot do, God make it possible. Amen? Hindi kaya ng Panginoon ng tao bayaran kanyang kasalanan. Imposible yan sa harapan ng Diyos. But through Christ, those impossible made possible in Christ. Amen? So it means God acted through Christ. Ang Diyos ay kumilos sa pamamagitan po ni Kristo. Kaya sabi, sending His own Son in the likeness of a sinful man to be a sin offering. Wala magagawa ang tao sa kanyang kasalanan. And na ang kanyang buhay. Pero ang Diyos may ginawa siyang hindi kayang gawin ng tao. Yan ay ang kanyang pagsugod ng kanyang anak. Sa katangian ng isang tao makasalanan. Para sabi doon, maging isang handog para sa kasalanan. You know what in the Bible? The sin offering. Sa buong Leviticus, pinapakita po sa Pentateuch, the word sin offering. The sin offering is, in the Old Testament, meron siyang dalang tupa. Without blemish. Sabihin, perfect lamb. Meron silang inaalagaan nun. At ang gagawin nila is, dadalhin sa templo yon. At titingnan ng Levites, in-inspect yung talagang walang anumang sabi natin kapintasan. Pag pumasa na doon sa sinasabi ng law, ang gagawin lang naman ng tao doon, ilihan mo yung kamay mo, gigita sa leeg, kukunin yung dugo, ibibisig sa'yo, at paalisin ka na. That's the Levitical law. Ang sabi ng Bible, ang kasalanan mo ay natakpan sa harapan ng Diyos. Kahit yung tao na yon, pag alis siya, nagmumura ka rin. Kasi yung kasunduan yun eh. Pero iba kay Kristo. Si Kristo, nung siya po ay pumunta sa lupa, yung dugo ni Kristo, nag-aalis siya ng kasalanan. Kaya naniniwala ko mga kapatid, ang isang tunay na tumugab kay Kristo, may pagbabago talaga ng buhay, hindi pwedeng wala. You cannot deny the changes in you. And because Christ has enabled you to walk in the Spirit. Diba sa ating binasa na may law of life and spirit, may law of sin and death. So saan tayo mabubuhay? Sa law of the sin and death. At wala tayong pwedeng gawin doon. But God wants us to walk in the Spirit. And through Christ has enabled us to walk in the Spirit. The Spirit now empowers to our walk. It means we are no longer stuck in the fleshly situation. Ibig sabihin mga kapatid, we have now more freedom to do anything because we are not stuck in the flesh. Dati iniisip mo lang eto, pero ngayon ikaw naging Kristiyano ka na, there is parang vision pa na parang mas maganda pang nakikita. Kaya sinabi niya po sa Paul, our works now or our life now is not based on what we see. There is more things that we can do apart from what the world is seeing. That is to live by faith. Ano ba ibig sabihin mga kapatid na enabled to walk in the Spirit? It means the ability to live in that way, or an ability to live in a way that pleases God, which we could not do before. Yung abilidad na mabuhay ka na magbibigay ng kaluguran sa Diyos na hindi mo kayang gawin before. Tanging ang banal na Espiritu lamang ang magbibigay sa iyo ng kakayahan para makalakad ka sa gawa ng buhay ng Espiritu. Kaya nga doon sa Galatians, mabasa po natin doon, di ba? Walk in the Spirit so that you cannot gratify the desire of sinful nature. Hindi pa rin sinasabi ni Apostol Pablo na ikaw ay na-born again na ikaw ay tumanggap na sa Panginoon. Totally wala ka ng
sinful nature. Hindi. The Bible is acknowledge the sinful nature inside of us. But when you have now, in Christ, you have now the power and an ability to counterfeit the works of sinful in your life. Kaya nga ngayon, nagagawa mo na magpuri sa Diyos. Amen ba? Nagagawa mo na magkaroon ka ng desire to seek more to the Lord. So ano yun? Binibigyan ka ng kakayahan niya ng banal na Espiritu to walk in the Spirit. And that is the freedom nagbigay sa atin in Christ Jesus since we believe in Him. And the third transformation that we receive freedom in Christ through our identity, ability, and life. Yes? Yung pangatlo po, we live an effective life in Christ Jesus. Sabi doon sa Romans chapter 8 verse 4, in order that the righteous requirement of the law might fully met in us who do not live according to the sinful nature but according to the Spirit. The law of the Lord is spiritual. But the problem is your self is living or governed by the sinful nature. So, paano mabubuhay? Ito ay magkasalungat sila. So, nabuhay yan na ikaw ay sumaporta sa Paulo ni Jesus. At isa ito sa mga transformation na ibinigay sa atin ng Panginoon. Freedom. God did not just give us the freedom, but give us also a transformation. So, we live an effective life in Christ Jesus. Ano bang ibig sabihin ng effective? When you say effective, what is the first thing that you are? That comes from your mind. Effective siyang gamot para sa tonsil. Di ba? Effective siyang gamot para sa sakit ng ulo. Okay? May visa. Okay? So when you say effective, you're just talking about being productive, being successful in this world. Hindi sabi na effective siya kasi nag-success siya, productive siya. Hindi lang po doon. Effective is the ability to produce real and visible righteousness in our life. Yan ang ibig sabihin ng effective. Pag sinabi mong effective Christian ka na, ibig sabihin, nakikita yung tinatawag na the fruit of righteousness sa inyong buhay. Kasi bakit? Bahagi po yan ng pagpapalaya sa atin ng Diyos. Amen po ba? Ang tanong ko sa inyo, ano ba yung mga righteousness na dapat nakikita sa isang Kristiyano? Meron ba? Magalang? Marami namang taong hindi Kristiyano pero magalang eh. Diba, nakamit niya ako ng mas magalang pang hindi Kristiyano kaysa Kristiyano eh. Yes! Totoo! In a moral compass, marami dyan mas mabubuti sa atin. Kung yun ang batayan na pag isang tao ay magalang, nagpuproduce na ba siya ng righteousness? Yun na ba yung pagiging isang righteous na isang tao? Pag isang tao naging matulungin, yun na ba yung righteousness na sinasabi ng Bible? No. So ano yun? So what does the Spirit produces a real righteousness in a life, in a life of a Christian? Ano talaga? When the Spirit give us the effectivity, ibig sabihin, ito na yung fruit. Yung enabling is ito yung tinatawag nating nasa loob. Is enable you to do something. Now, yung enablement na yan, ang kasunod niyan, effective. Ibig sabihin, nakikita na.
When the Holy Spirit enable you to do something in the way of the Lord, dapat yan, nakikita yan sa buhay. Ang tawag yan, effective na. Like, effect na. Okay? Nung tinanggap mo si Kristo at dumating sa iyo ang banal na Espiritu at nung namuhay ka, nakikita ko na yung buhay ng isang Kristiyano. Ibig sabihin, nag-effect na sa iyo ang pakikipag-isa mo kay Kristo. Kaya tawag yan, naging effective ka na. So ano ba yung mga effective righteousness na pinuproduce? Number one, ng banal na Espiritu sa atin. As part of our being freedom in Christ. Basta niya lagi mag-isip. Ha? Okay, ito. What are the Spirit produces real righteousness in a life of a believer? Number one, a desire to obey God. Kakaroon ka ng desire na sundin ang kalooban ng Diyos. Dati ayaw mo. Before, yung obedience sa Diyos, pressure, parang pressure. Tama? Parang, hindi kailangan talaga pumatid sa church kasi nakakayaan mo pag di po pumatid. Parang pressure to ka. Ganyan pa rin ba until now yung sitwasyon nyo pag pumatid kayo every Sunday? Hindi kasi leader kasi ako, kailangan perfect attendance ko, sabi ni Pastor. Ganyan pa rin ba? It means, you are not living that in the end produce ng righteousness. Kasi dapat, kung produce ng righteousness, hindi ka makapakintay na rin muna. Diba? Takal naman ang Sunday. Diba? Why? Because there is a joy inside of you to please the Lord. Ibig sabihin, isa na yan sa effectiveness ng pakikipag-isa mo na kay Kristo. A desire to obey the Lord. Kaya, ibig sabihin, pag may nag-announce ng prayer meeting, masaya ka. Ikaw yun ang number one pupot sa prayer meeting. Kasi bakit? Yung desire mo na eh. Nag-i-effect na sa'yo yung buhay Kristiyano. Kaya kahit ng schedule mo, anong pagod mo sa prayer meeting, nandoon ka kasi bakit? Kristiyano ka na. Nag-i-effect na sa'yo yung buhay na ibinigay sa'yo ni Kristo. Pero pag yung mga bagay na yan, till now, busy ako eh. Pagod ako eh. Tanungin kita, totoo ba talaga na mo na si Kristo? Kasi immediate yan eh. Kaya masaya ka na pag sabi worship. Amen? Kaya masaya ka na pag may mga self-rubin na nangyayari sa simbahan. Masaya ka. Masaya ka na nagbabasa ng Word of God. Masaya ka na nag-training ka bilang isang disipulo ng Panginoon. Kasi bakit? Ito na ang isang effective na buhay mo kay Kristo. Hindi yung parang niligaw ako ng pastor, mating ka na ng prayer meeting sis. No. Parang awa mo na, gusto bayaran ko yung oras mo. Hindi ko po gagawin niya mga kapatid. I will never do that. Kasi dapat ang gawain ng Panginoon ay isang kasiyahan ng kanyang mga anak. Amen. Dapat lahat tayo masaya. Hindi pinipili. Kaya minsan, it's hard to have a policy in the church. Kasi pag policy na pinag-uusapan, parang ang compliance sa policy, hindi na yung pagiging identity niya kay Kristo. Ano pa? Yung mga real righteousness na produce na ng banal na espiritu. Na nagugulat ka na lang, bakit meron akong ganitong kaisipan? Meron, damdamin dati, wala naman eh. Ibig sabihin, naging effect na sa'yo yung pagkikipag-isa ng mga Kristo. Amen? Kaya pag nararamdaman mo, ibig sabihin, you are now infected now by the Spirit of Christ. Ano yung mga, bukod doon sa desire to obey God. Pangalawa, ano yung mga real righteousness sa buhay? Victory over sinful pattern.
Ibig sabihin, hindi ka nabubuhay na sa kasalanan. Pwedeng nagkasala ka ngayon, pero hindi ka nabubuhay doon. You break that chain. Why? Because you are now living in the Spirit. Malinis na naiintindihan ng mga hindi naniniwala sa Panginoon eh. Akala nila kasi, gumawa ka naman ng kasalanan. Mali eh. Yes, the sin is there in us, but we have now the power and ability to break those chains. Eh, maliwanag naman ito ng Bible, di ba? Ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy. May sinabing perfect na agad ang anak ng Diyos. Hindi mo patuloy. Kakaroon ka ng progressively na-overcome mo na yung pattern ng sin sa sarili mo. Why? Because there is di ba, there is a law. Sin in our body na nananahan. Ngayon, nung ikaw ngayon ay, nung nag-effect na, yung pakipag-isa mo kay Kristo, it produces no righteousness. Now, sa pattern yan is, nakikita mo na, overcome mo na yung gawa ng kasalanan sa buhay mo. Nagagawa mo na ma-overcome ang pagiging chismosa mo na. Amen ba? Ha? Kumbaga, before, hindi mo pigilan eh. Pero kay Kristo ka, yung pagiging chismosa, nawala yung Di ba? So, naging naging chismis na lang. Ang sumunod, nawala ulit yung S. Kasi progressively na eh, di ba? Naging chismo na, di ba? So, hindi ka na nawawala na kasi. Pag dumating pa yung panglipas ng panahon, nawala na yung M. Kundi cheese na lang, di ba? Kaya pag nagpapicture ka, say cheese, di ba? Kasi yun na ako eh, di ba? Lumabas yung panahon, nawala na yung S. At nawala na yung I. At ang naiwan na lang, CH. At napalitan niya ng RIST. Kasi bakit? Isa na yan kasi sa katunayan na ikaw ay effective na. Kung baga nag-i-effect na sa iyo pakikipag-isa mo kay Kristo. Ikaw mismo conscious na, teka naman ito kasi ginagawa ikaw. Ay, hindi nga. You have now a spiritual awareness in you na, teka lang, hindi na ako ganyan. Kasi tinanong ko si Kristo, ito na yung pinapagawa sa akin ng Panginoon. There is now a desire inside of you and awareness inside of you na yung pattern na yan ng kasalanan na namamayari sa buhay mo, unti-unti mo nang na-overcome. Tawag dyan, we are now living an effective life in Christ Jesus. Kumbaga, from flesh focus, going nyo to is spirit focus ka na. You think now differently about sin, priorities, and your purpose. Nag-iiba na rin yung mindset natin. So mga kapatid, maybe some of you still living like prisoners right now. Na hindi mo overcome yung mga sitwasyon sa buhay nila. Tandaan natin, sinabi ng Panginoon, we are already no condemnation in Christ Jesus. Amen ba? Christ set us free. Ano yung mga kapatid? Stop living like you are still bound. Stop walking like you are still defeated. You are set free in Christ Jesus our Lord. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ating palapakan ng Panginoon. Sige. Yes! Woo! Thank you, Lord. Pinalaya tayo ng Panginoon. Ano man yung pagdaanan mo ngayon, medyo mabigat yung sitwasyon mo, remember this. Christ set you free. You have already empowered identity in Christ. Your identity now is not a loser. It's not a person who are always do something wrong. No, your now identity is empowered in Christ Jesus our Lord. Nadarating ang Panginoon, nadarating ang panahon
ipapakita siya ng Diyos ang tagumpay mo sa buhay. Hallelujah. And also, to the Holy Spirit, you are not able to do things that pleases to our Lord Jesus Christ, to our God the Father. Before di mo kaya yan. And your life now as a Christian is very effective because new desire is reigning now in your life. Di ba lahat naman tayo, bago natin makaya ang Panginoon, may iba tayong kagustuhan sa buhay? Alam natin yan. Ang sabi nga ni Star kanina, ang layo na ng aming narating sa buhay. Parang dati ganito kami, ngayon hindi na. So you see the difference now? Sabihin, nagbubuhay ka na sa kalooban ng Panginoon. Continue to live as free in Christ our Lord Jesus Christ. If there's struggling in your life right now, mga kapatid, tandaan mo, your identity now is in Christ. And that identity is powered in the name of our Lord Jesus Christ. Why not exercise your authority? Lord, gusto ko talagang pangalan sa iyo. Do it. Lord, hindi ako mahihiya talaga lang na ibahagi ang salita mo sa mga katrabaho. Do it. You have the authority and power. Hindi lang tayo basta nilalang sa mundo nito. Tayo nilalang ng Panginoon na anak niya at may kapangyarihan. Amen po ba? Let's all stand up and let's exercise our new identity in Christ by singing a song.